Bago natin umpisahan 'to, ipapakita natin na hindi nagkakatugma yung mga sinasabi ni Bongbong Marcos at saka yung kasama niya sa group effort na si John Vic Remulla. Tungkol ito sa ano, sa meron daw, lumapit kay Bongbong Marcos na ano gossip, na parang, namba-blackmail. Basag kay ano, binuking ni Remulla na katarantaduhan lang 'to, eh. Tingnan nyo nga 'to. May nag-message, "Yo," sabi niya. Tapos sabi ko, "Ho." Tapos sinend yan. Ang dami kong tawa dito, Jerry. Gago ka rin talaga eh. Pinaliguan na. Nagpalit na din ng damit. Naku, malaking problema to kay Yusek. Mas lalong inconsistent na to. Nagpalit na ng damit eh. Naligo na, iba na naman ng buhok eh. Gago talaga, Jerry. Ang gagaling nyo sa ganito. Paturo nga. Guys, AI lang yan ha. Yung paniwalaan yan na nakaligo na po si Saldi ko. Gagi. So eto, punta na tayo. Pakinggan natin si Pangulong Bongbong Marcos muna para sa buo yung ano natin ha, para mapag-compare natin tungkol dito sa blackmail. O eto, pasok, vlogger Bongbong. Sa vlog niya to eh. Ayan o. Sige na. Meron po akong ibabanggit sa inyo. Dinapitan po kami ng abogado ni Saldico. Which is itinanggi ni Attorney Runday na hindi daw siya lumapit. Hindi ko lang alam kung mayroon pa siyang ibang abogado. Pero ang pagkakaalam ko, ako lang naman yung abogado. Eh sino yung lumapit doon? Booking. At nagtatangkang mag-blackmail na kung hindi po namin kakanselihin daw ang passport niya, hindi na raw siya maglalabas ng video. Mm. I do not negotiate with criminals. Okay. Maliwanag may lumapit daw na abogado, nakikipag-negotiate, hindi na makikipag-negotiate sa kriminal. Ba't nakikipag-usap kay Saldi ko noon? Doko. Hindi kaya baliktad, guys. Na sila yung lumapit kay Saldi ko para sabihin, huwag ka nang maglabas ng video, hindi na namin kakanselahin yung passport mo. Irregular kasi, Pangulong Bongbong Marcos. Siya yung lalapit, siya yung nag-e-expose nga eh. Tapos ito, namba-blackmail daw yung si Saldico through sa kanyang abogado para hindi kanselahin ang kanyang passport. Pakinggan natin si John Pica. Kalokohan. Bakit? Ito yung kalokohan to. Bakit makikipag-negotiate si Saldico para kanselahin, para hindi kanselahin ang kanyang passport? Pakinggan natin Pasok mo nga yan, Remulla. Now, Secretary, what is the status of Zaldico? One, his passport it's not yet canceled. Tama po? It's about to be canceled, yes. Not yet, but about to be. Oo. So, ang information niyo po ba, it's about to be canceled today? Yes, that is the lead information that we got. Ako hindi ko alam. Na-cancel na ba? Hindi ako updated eh. Wala akong pakialam dyan kung cancelin o ano eh. However, the bigger information is that we believe he's in possession of a foreign passport. Oops. Oops, ano daw? Ano daw? Litin. Para mas maliwanag. Yes, that is the lead information that we got. However, the bigger information is that we believe he's in possession of a foreign passport. Naniniwala daw sila na may hawak siyang foreign passport. Paano man ma-blackmail? Sabi mo yan may impormasyon kayo Hindi ka naman magsasabi yan kung unless chismis na naman yan. Pero nung pagkakasabi niya na they believe, siyempre yung gobyerno yun, posible namang sabihin mo na namang wala alam si Bongbong. Siyempre, they believe, intel yan na meron siyang hawak na ibang passport Kasi nasundan nila yung kung saan siya nagja-jump ng mga bansa. Tapos biglang nawala. Hindi na nila alam kung nasaan. Ibig sabihin, lumabas siya doon sa last point of entry niya. Lumabas siya na iba na yung gamit niyang passport kaya hindi nyo na siya mahanap. Tama? So,
yung paniwala ninyo na may hawak siyang ibang passport o foreign passport, malaki ang chance. So, ang tanong ngayon, bakit ba mamba-blackmail pa si Saldico through sa kanyang abogado na wag nang kanselahin ang kanyang passport? Of course, Philippine passport. Kung meron pala siyang foreign passport, kahit sunugin niya yung Philippine passport niya wala nang kwenta yun kung meron siyang foreign passport. Ang tanga. O, gumawa nga kayo ng group chat ninyo para magkakatugma-tugma yung mga sinasabi ninyo. Auntie Claire, tuluan mo nga. Pasa mo dun sa mga bata mo, gumawa ng Discord para sa kanila. O baka hindi nila alam ang Discord. Ano ba yan? Di ba? Ang simple. Sabi ni Bongbong Marcos. May lumapit. Namba-blackmail. Wag daw kanselahin yung passport. Kasi, para hindi na maglabas ng video. Tapos sabi naman ni John Vic, na member ng group effort, naniniwala daw sila, may impormasyon daw sila, na may ibang passport, si Saldico. Bakit pa magkikipag-negotiate na hindi kanselahin yung passport niya kung meron naman siyang ibang passport, foreign pa? Ang tatanga. Tuloy nga natin ng konti to. European Golden Visa Passport. European Golden Visa Passport. Kompleto. Kompleto. European Golden Visa Passport. Alam din nila kung anong klaseng passport. Golden Visa Passport. O Golden Passport o Golden Visa. Ano ba yung Golden Visa na yan, Gosep? Marami dito sa Europe ang nag-i-issue ng Golden Visa o Golden Passport. Katulad na lamang ng Malta. Kung hindi ako nagkakamali, I think it's around, mag-i-invest ka sa Malta ng 230,000 euros para bigyan kanila ng residency o citizenship by investment. Magkano lang yun? Sa Cyprus, 300,000 euros naman. Nasa 18 million lang yun, pesos. May citizen ka na. Ano ka pa? Tag dito. May passport ka. Siyempre, citizen ka na sa Cyprus di ba? Sa Portugal naman, I think it's around 500,000 euro. Or let's say about 30 million pesos investment. Ang problema sa Portugal, guys, kailangan mo pang mag-reside ng 5 years bago ka maging citizen kahit na nag-invest ka na. Pero meron kang golden visa na. Passport pa, wala pa kasi hindi ka pa citizen. I-correct ko lang. I think dun sa Malta is 185 pala. 185. Yung Greece pala, yung 230,000 euros. So, syempre, dun sa tatlong example natin, mag-invest ka lang, magiging citizen ka na. So, hindi ka na Pilipino. Di ba? Magkano lang naman kay Saldico yun? So, napatunayan natin dito na itong si Bongbong Marcos, gumagawa to ng kwento. Kasi nga sabi nga ni DILG Secretary Junvic Remulla, they believe daw merong foreign passport at hindi lang yan. Nakuha niya through golden visa or golden passport. Tuloy natin ng konti to. Passport. So that is yet to be confirmed. We have written already to the pertinent authorities. We have not gotten a response, so we should know pretty soon. So kahit na malaman ninyo na meron siyang golden visa, ibig sabihin pag may golden visa na kasi, may golden passport na yan ibig sabihin yan, citizen na siya ng bansang yun. Protektado na ng
bansa na yun kasi citizen na nga eh. Paano yan? Kahit malaman nyo kung nasaan siya, kunwari, nasa Greece siya o nasa Malta, nasa Cyprus. Paano ba yan? Eh, citizen na yung tao. Greek citizen na kung nasa Greece. Greek Cypriot citizen na ba na kung nasa Cyprus. Maltese na pag nasa Malta. Portugal, malabo yan kasi 5 years pa eh. Paano yan? Kahit malaman nyo kung nasaan siya. Di wala rin kwenta. Okay, so ang tanong ko dito kasi 'di ba, Secretary, when a person gets a golden visa, it only allows you to be a resident of a certain European country. Mali. Hindi lang residence. Citizenship by investment yun. Yung golden visa kasi yung ginagamit nila dito. Which is, yung ibang term dyan is golden passport. So, ibig sabihin, pag may passport ka na, citizen ka na. No, you don't just makapag-reside ka sa isang particular na bansa ng Europe. Kung yung nagbigay sa'yo ng passport, golden visa na sinasabi nila, which is yung golden passport, kahit saan ka na sa Europe basta member ng EU, pwede ka nang tumira dun. Pwede ka nang patalon-talon. But to apply for citizenship in any European country is harder. A golden visa doesn't cut it. Would you No. I think mali. Kasi nasa Europe ako eh. Alam ko yan eh. Citizenship by investment nga eh. Nalilito kasi sila dito sa golden visa tsaka sa golden passport. Yung golden passport, citizenship by investment na yun. Magkano lang naman yun? Kunwari sa Cyprus, 300,000, 18 million pesos lang yun. Kayang-kaya ni Saldico yun. Matic yun. Naaalala nyo yung mga yung mga sangkot sa Pogo, yung mga Chinese, na ang dami-daming citizenship. Isa doon ay citizen ng Cyprus. Which is, ang ginawa lang niya, nag-invest lang siya ng 300,000. Okay na. At saka bumili pala ng property, no? Dapat bumili ka ng property ng bahay mo and then mag-i-invest ka ng 300,000 euros or 18 million pesos. Parang nalilito kasi sila dito. No, because another passport would mean he would have had to stay there for a few years. Let's No, Miss Karen. Depende. Kaya ng sinabi ko sa kanina, yung Portugal, oo, pwede. Pwede kang mag-invest doon ng 500,000, meron kang golden visa. Resident ka. Temporary resident pa lang. Pero after 5 years, dun ka pa lang pwedeng mag-apply ng citizenship. Not all ha. Kasi ang alam ko sa Cyprus at tsaka sa Greece, for as long as nandun ka sa bansa na yun, bibili ka ng property, tapos mag-i-invest ka ng certain amount na rin-require nila, golden passport yon o kaya citizenship by investment. Yun yung pagkakaalam ko ha. say if it were Spain, you have to physically stay in Spain for at least 2 years. That is what we are finding out. We will know pretty soon as we get all the documents. So yun lang guys, pinakita ko lang yung inconsistency ng dalawa na si Pangulong Bongbong Marcos, sabi niya, bina-blackmail daw nung abogado ni Saldico na wag nang maglalabas ng video kapag hindi pinakancel yung passport. Ang sabi naman ni John Vic Remulla ay we believe na may hawak siya o may impormasyon kami na may hawak siyang ibang passport. Ano yon? Golden visa. I think golden passport yun. Citizenship by investment yun. I think itong si Saldico, citizen to ng iba ng bansa. Pero ang sinasabi nila, nasa Amerika daw siya. Pero wala silang idea. Wala silang idea kung nasaan si Saldico. Ibig sabihin, again, yung point of entry niya, kunwari sa Amerika, kunwari lang to yung point of entry niya ay Amerika. Tapos, ang point of entry niya ay Saldico, Philippine passport. Kaya alam nila na nasa Amerika pa. Ngayon, hindi na nila malaman kung nasaan si Saldico. Kasi baka lumabas na ng Amerika gamit-gamit yung golden passport o ibang citizenship na yung Saldico na yan. Pero syempre, mahahanap naman yan
na ibibigay lang yung information sa kanya, pangalan, birthday, siguro pagtutugmahin yung asawa, yung mga anak, siguro pagtutugma-tugmahin na yan dun sa record, no? Kasi pag nag-apply naman yan ng ano, ng golden, pag nag-apply naman yan ng citizenship through investment, syempre may form naman yan na pifill upan, no? So, yun siguro pa pagtugma-tugma nila. And again, walang silbi, kahit mahanap pa nila kung nasaan si Saldico, lalong-lalo na, citizen naman na siya dun sa bansang kinalalagyan niya. Wala, kasi citizen nila yan eh. Protektahan na nila yan ng kanilang batas. Kung sasabihin ng gobyerno na hindi po pwede, citizen to sa amin eh. Isa to sa amin eh. May investment nga dito na pagkalaki-laki yung tao na yan eh. Tapos, ibibigay lang namin sa inyo. Hindi po pwede eh. Hindi pwede yun. Lalong-lalo na kapag kayong bansa na kung nasaan si Saldico ay walang ano. Kahit pa may extradition treaty, wala din. Kasi citizen na siya eh. Yun ang mahirap. So sa tingin ko dito kay Saldico, citizen to. At saka wala. Hindi uuwi to. Kaya nga yung abogado niya na parang ano, yung abogado niya na si Ronday, very ano siya, very optimistic siya na wala. Hindi yan uuwi. At hindi yan mapapauwi. Di ba? So, booking na naman kayo. Hindi tugma-tugma yung mga pinagsasabi ninyo. Nako, sabi ko sa inyo, gumawa kayo ng GC. Kung hindi nyo alam gumawa ng GC, mag-meeting kayo araw-araw. O kaya oras-oras. Magkatabi na rin kayo sa pagtulog, sa pagtay, sa pagkain, lahat. Para yung mga sasabihin ninyong lumalabas sa mga bunganga ninyo at hindi kayo mabubuko, pare-pareho at mapagpaplanuhan ninyo.